Isang babae ang nawala. May kwento ng kidnapping, may aligasyon ng hold-up. Pero habang lumalabas ang detalye, may isang tanong na mas bumibigat kaysa sa pagkawala. Nasaan ang 1.8 million? Dahil sa kasong ito, hindi lang tao ang hinahanap. Hinahanap din ang pera. Hinahanap ang timeline. Hinahanap ang ebidensya. At higit sa lahat, hinahanap ang katotohanan. Kung kidnapping ito, sino ang gumawa? Kung hold up ito, saan napunta ang pera? Pero kung may bahagi ng kwento na hindi tugma sa ebidensya, may mas mabigat na tanong. May krimen bang nangyari? O may kwentong binuo para takpan ang perang hindi na maipaliwanag? Ang kasong ito sa Aklan ay nagsimula sa isang kwento na sa unang dinig ay nakakabahala. Isang babae umano ang nawala. May aligasyon ng kidnapping, may kwento ng hold-up, at may malaking halagang pera na konektado sa pangyayari. Sa normal na reaksyon ng publiko, kapag narinig ang salitang kidnapping, ang unang mararamdaman ay takot, awa, at galit. Naturally yun. Dahil kung may totoong biktima, kailangan ng hustisya. Pero sa ganitong klase ng kaso, hindi sapat ang emosyon. Kailangan ang facts. Dito pumapasok ang mas malalim na pagsusuri. Ano ang timeline? Sino ang huling kasama? Saan nanggaling ang pera? Bakit may malaking halagang sangkot? At bakit may mga detalye sa salaysay na kailangang linawin? This is no longer just a missing person story. This is also a money trail mystery. Kapag may malaking pera, may responsibility. Kapag may responsibility, may accountability. At kapag may accountability na hindi malinaw, doon nagsisimula ang duda. Hindi natin hinahatulan ang sinuman. Pero sa batas at psychology, kapag may kwento na mabigat, kailangan itong suriin ng mabuti. Ngayon, pasukin natin ang pinakasensitive na bahagi ng kasong ito, ang sinasabing 1.8 million capital. Ayon sa panayam, may negosyo umanong konektado sa baboy at trucking. May kapital, may biyahe, may inaasahang kita, may tiwala, at may perang kailangang maibalik. Hindi ito maliit na transaksyon. Hindi ito ordinaryong utang na madaling kalimutan. Ay malaking halaga para sa isang ordinaryong Pilipino. Pwede na itong puhunan, kabuhayan o ipon ng ilang taon. Kaya kapag ganitong halaga ang pinag-uusapan, hindi sapat ang verbal agreement lamang. Sa legal perspective, kapag may perang ibinigay bilang kapital, kailangang malinaw kung para saan ito, sino ang tumanggap, paano ito gagamitin, at kailan ito dapat ibalik. Kailangan ng resibo, record, kasunduan, at accounting. Sa psychology naman, kapag may pera, nagbabago ang behavior ng tao. May natatakot, may nagtatago, may nagdedepensa, may naghahanap ng lusot. Hindi natin sinasabi na iyon ang nangyari dito. Pero iyon ang dahilan kung bakit mahalagang sundan ang money trail. Dahil sa kasong ito, ang pera ay hindi side issue. Ang pera ang posibleng susi. Dito napapasok ang central question. Nasaan ang pera? Ayon sa panayam, mula sa sinasabing 1.8 million capital, may bahagi umanong naibalik. Pero kahit may partial return, may malaking balance pa rin na kailangang maipaliwanag. At dito nagsisimula ang tunay na bigat ng kaso. Sa negosyo, normal na may gastos, normal na may delays, normal na may pagkakataong hindi agad kumikita. Pero kung malaking halaga ang hindi maipaliwanag, hindi pwedeng basta sabihing nawala lang. Kailangan ng records, kailangan ng timeline, kailangan ng malinaw na explanation.
Kung may perang inilabas, kailangang malaman sino ang huling may hawak, saan ito ginamit, may resibo ba, may transaction record ba, may witness ba, at bakit nauwi ang usaping pera sa kwento ng kidnapping at hold-up. This is where the story becomes complicated. Dahil kung totoo ang hold-up, kailangang may ebidensyang susuporta rito. Kung totoo ang kidnapping, kailangang malinaw kung paano ito konektado sa pera. Pero kung hindi tugma ang kwento sa ebidensya, kailangang alamin kung bakit. Sa batas, hindi sapat ang claim. Sa investigation, evidence matters. At sa kasong ito, hanggang hindi malinaw ang pera, hindi matatapos ang tanong. Isa sa pinakamahalagang bahagi sa anumang investigasyon ay ang consistency ng kwento. Hindi sapat na may salaysay. Kailangan ang salaysay ay malinaw, tugma sa timeline, at suportado ng available evidence. Sa kasong ito, may ilang tanong na hindi pwedeng baliwalain. Bakit umano may dalang malaking halaga ng pera? Saan ito dapat dadalhin? Sino ang nakakaalam na may pera? Bakit may mga detalye na tila nagbabago? At bakit may bahagi ng kwento na kailangan pang linawin? Pero kailangan din nating maging fair. Inconsistency does not automatically mean guilt. May mga totoong biktima na nagiging magulo ang salaysay dahil sa trauma, takot, shock o stress. Sa psychology, posible na ang memory ng tao ay maapektuhan kapag nasa matinding pressure. Kaya hindi pwedeng basta sabihing nagsisinungaling agad ang isang tao dahil lang may hindi nagtugma. Pero iba rin kapag ang inconsistency ay nasa core ng kwento. Kapag ang hindi malinaw ay tungkol sa pera, lugar, oras, at paraan ng pangyayari, kailangan itong seryosohin. Dito dapat maging maingat ang publiko. Huwag agad humusga, pero huwag ding isara ang mata sa red flags. Ang tamang tanong ay hindi, sino ang guilty? Ang tamang tanong ay, ano ang mapapatunayan? Sir, good afternoon. Aaron Sambang po ng Armen. Good afternoon, sir. Yes, sir. Ang tagapakinig po dyan. Sige po. Sir, anyway, alam mo dito sa Aklan, itong nangyari sa mga biktima po. Allegedly biktima po sila ng kidnapping na yan. Sir, hold up. Sir, pagkala ko namin, ikaw nag-finance o nag-pinam ng kanilang kapital. Totoo ba ito, Sir Aquino, sir? Yes, sir. Mga tao ko dun yan. Okay. Sir, ano po yung ano yung po yung mode of payment nila sa hiniram at magkano, sir? Pwede malaman? Sir, ang binigay, ganito usapan namin, sir, para maliwanagan. Okay po. Nagbigay ako ng lumapit sila sa akin ng mga biyahe. Actually, yung dalawang truck ko din yan. Oo. Nagbigay ako ng 1.8 na kapital. 1.8. Yes. Plus yung tracking, dalawa. Plus truck na dalawa. Okay po. Ngayon, nung hindi nila maubos yung kapital, kasi sobrang na po, sabi nila, binilig nila yung 400 sa akin. Pero nakabukod na yung mga tracking kasi yung tracking binibigyan niya ng 30,000 bawat biyahe yung dalawa na Okay po. So yung 1.4 na yung ng A1. And then, nag-request nila sa akin last itong uwi na yung mga taga-Pangasinan ng 100. Tapos 160 kanina kasi nabawasan na nila. 160. So 1.4 minus 160, yun ang natitira, 1,240,000. Okay. Sir, pwede malaman kung kailan talaga binigay mo yung kapital niyang 1.8 million at nabalikan ka? December siguro, sir, kasi, ay, hindi lang, baka, 7 months na eh. Kasi December, halos, New Year lang sila umuwi. Balik na naman ng January eh. Okay. Pero yung dalawang mag-asawa na iwan na dyan, silang nagbebigay ng patuloy. Okay. So, Sabi ko sa tao ko, nasaan yung pera ba't ninyo dala? Kasi yung dalawang mag-asawa, mag-living partner, nagbebigay pa, boss. Kasi sayang naman daw. Pero itong tagapangasinan na tao ko rin, sabi niya, boss, yung pera, nakukulang na. Kaya mo rin yung mag-asawa, kaya panay ang hakot nila ng baboy para makarecover. Kaya ang sa aking salaysay, sir, investigation ko, hindi ako naniniwala na hold up sila. Bakit sila magdadala ng pera na halagang ganon, nababae siya? Tapos yung investigation nyo dyan, na tricycle, tapos naging nasa series bus.
Kaya nga, oo. Pangalawa na yan sir ang nangyari kasi nung sa Mindoro sila, Aha. nag-away ng mag-asawa niya, nagsumbungan sa akin na nangungupit sila sa pera. Kira. Dinadaya nila ako. Pero siyempre, binigyan ko sila ng pangalawang chance para magbiyahe ulit. Sir, okay sir. Sir, ikuha ko lang ito, i-correct lang ito sir. Yung pera ba na 1.8 billion, hiram nila na may interest or talagang ikaw mismo Hindi. nagkapital sa kanila? Ikaw yung boss. Ako mismo yung Ang boss. nagkapital sa kanila, binigyan ko sila ng kapital. Tapos, dalawang truck, magbibigay sila sa akin ng 30K bawat isang biyahe. Kasama na 60. yung, hindi, 30,000 yung dalawang truck na. Isang biyahe. Bawat bayahe. Bawat biyahe. Wala nang interest yung pera. Basta bigyan ko sila ng kapital para kikita naman sila at kukita rin yung tracking. Correct. Pero Oo. bigyan ko sila ng kapital para lalakad yung tracking. Kaya yun, 30,000 lang every biyahe. Hindi ko naman alam kung ilan nakakabiyahe sila sa isang buwan, ilan ang biyahe. Hindi ko naman nabinibilang, basta bahala na sila kung anong report nila. Dito papasok ang isa pang mabigat na bahagi, ang pagdududa umano ng mga investigador. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang maintindihan ng publiko na ang trabaho ng pulisya ay hindi lang maniwala. Hindi rin ito basta tumanggi sa kwento. Ang trabaho nila ay magsuri. Kapag may alegasyon ng kidnapping, kailangan ng ebidensya. Kapag may alegasyon ng hold-up, kailangan ng detalye. Kapag may pagkawala, kailangang tingnan ang timeline. Nasaan ang tao? Kailan nawala? Sino ang huling nakausap? May CCTV ba? May witness ba? May physical evidence ba? This is where investigation becomes serious. Dahil kapag ang statement, behavior, at physical details ay hindi nagtutugma, natural na magkaroon ng doubt. Pero tandaan, doubt is not the final answer. Doubt is the beginning of investigation. Sa legal process, hindi sapat ang kutob. Hindi rin sapat ang awa. Kailangan ng proof. Sa psychology, kapag may conflict between emotion and evidence, nagkakaroon ng confusion ang publiko. Gusto nating maniwala sa biktima, pero kailangan din nating sundan ang facts. Kaya kung may duda ang investigador, hindi ibig sabihin tapos na ang kaso. Ibig sabihin, nagsisimula pa lang ang mas malalim na paghahanap ng katotohanan. Sa legal perspective, may isang mahalagang prinsipyo. Allegation is not yet proof. Ang isang tao ay maaaring magsabi ng mabigat na paratang, pero sa mata ng batas, kailangang suportahan ito ng ebidensya. Kung kidnapping ang alegasyon, kailangang makita kung may unlawful taking o illegal detention. Kung hold up ang alegasyon, kailangang may patunay ng force, intimidation o pagkuha ng ari-arian. Kung pera naman ang issue, kailangang malinaw ang transaction, agreement at accountability. Hindi pwedeng ang kaso ay iikot lang sa emosyon. Dahil sa korte, hindi sapat ang viral reaction. Hindi sapat ang galit ng publiko. Hindi sapat ang awa. Ang mahalaga ay evidence, timeline, witnesses, documents, and consistency. Dito rin papasok ang due process. Kahit gaano kabigat ang aligasyon, may karapatan ang lahat ng panig na marinig. May karapatan ang nagrereklamo na magsalita. May karapatan din ang inaakusahan na sumagot. At may tungkulin ang investigador na hanapin ang buong katotohanan. Kaya ang tamang pananaw dito ay hindi agad pumili ng kampo. Ang tamang pananaw ay sundan ang ebidensya dahil ang tunay na hustisya hindi nanggagaling sa ingay. Nangyayari ito kapag ang katotohanan ay napatunayan. Sa psychology, ang kasong ito ay nagpapakita kung gaano kakomplikado ang behavior ng tao kapag may takot, pera, pressure, at posibleng pananagutan. Kapag ang isang tao ay nasa matinding stress, maaaring magulo ang kanyang pagsasalita, maaaring may makalimutan, maaaring may maiba sa detalye. That can happen.
Kaya hindi dapat agad gamitin ang inconsistency bilang final judgment. Pero may isa pang side. Kapag may malaking perang hindi maipaliwanag, pwedeng magkaroon ng fear response. May taong nagiging defensive. May taong gumagawa ng narrative para protektahan ang sarili. May taong naghahanap ng paraan para ilipat ang sisi. Again, hindi natin sinasabi na iyon ang nangyari dito. This is only a general psychology explanation, not a diagnosis. Mahalaga rin ang tinatawag na public emotion. Kapag may salitang kidnapping, mabilis maawa ang tao. Kapag may nawawala, mabilis magalit ang publiko. Pero sa psychology of belief, madalas nauuna ang emotion bago ang logic. Kaya maraming tao ang naniniwala agad bago pa makita ang buong evidence. Dito mahalaga ang critical thinking. Makinig sa kwento, pero hanapin ang timeline. Makiramay sa posibleng biktima, pero huwag kalimutan ang ebidensya. Ang aral sa kasong ito ay hindi lang tungkol sa krimen. Aral din ito tungkol sa pera, tiwala, negosyo, at pananagutan. Kapag may malaking halagang pinag-uusapan, huwag umasa sa salita lamang. Kailangan ng written agreement, kailangan ng resibo, kailangan ng records, kailangan malinaw kung sino ang may hawak ng pera, saan ito gagamitin, at kailan ito ibabalik. Sa buhay, maraming gulo ang nagsisimula sa tiwala. Pero kapag ang tiwala ay walang dokumento, walang malinaw na usapan, at walang accountability, pwede itong mauwi sa sumbatan, takot, at legal problem. Kasong ito, kung totoo ang kidnapping, dapat makamit ang hustisya para sa biktima. Pero kung ang kwento ng kidnapping ay ginamit para takpan ang nawawalang pera, dapat ding lumabas ang buong katotohanan. Dahil ang hustisya ay hindi dapat nakabase sa ingay ng publiko. Hindi ito dapat nakabase sa awa lamang. Hindi rin ito dapat nakabase sa haka-haka. Dapat itong nakabase sa ebidensya, proseso, at katotohanan. Kaya ang tanong ay nananatili, nasaan ang 1.8 million at sino ang tunay na may pananagutang magpaliwanag?